Today, everyone dito sa beach. Beach, yes. Andito na kami sa beach. Guys, So magandang araw sa inyong lahat na no. At nandito na kami ngayon sa Calatagan, Batangas, dito sa Edna's Campsite. Beach Resort. Ayan. So Holy Week ngayon, Huwebes Santo, no? Araw ng April 2, no? So nandito kami kasama si Kaylin ulit. No, Kaylin, say hi. 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 Oops. hi. Hi. Tsaka yung aking father-in-law at tsaka yung sister-in-law. Ayan, o. Ayan, kasama. So, Holy Week ngayon, bali ano lang to, parang family outing lang, no? Kasi ngayon lang nagkaroon ng mahabang day off or leave, no? At every Holy Week naman, halos lumalabas naman talaga kami, nag-outing naman talaga. So, first time namin mag-beach ng Holy Week. At eto ngayon napili naming resort, etong Edna's Beach Resort dito sa Calatagan, Batangas. From Quezon City, mula sa bahay hanggang dito ay umabot kami Ng 5 na hours. 5 hours. 5 hours, almost 5 hours. Hindi Ang naman tagal. total of 5 hours. Almost 5 hours. And nagkaroon kasi ng traffic banda rito sa may Tagaytay. Tagaytay to na Sugbu area. Nagkaroon ng traffic. Pero ngayon, nandito na kami. So actually, 2 PM pa yung check-in namin. Pero inalaw naman kami nung admin dito sa Edna's na pwede kami mag-early check-in. May additional payment nga lang din, no? Pero okay na yun para sa amin kasi gusto rin naman namin masulit yung oras, yung araw namin dito ng pag-stay, no? Although medyo late na kasi alas 10 na ng umaga ngayon. Umalis kami ng Quezon City ay 5 AM, no? Almost 5 hours nga kaming bumiyahe, no? At nandito nga kami ngayon. So siguro after nito dito sa sa registration area, Mutot ka? sa mismong entrance nila, so ibibigay na sa amin yung kubo or yung room na para sa amin, then set up, then luto muna ng pagkain, tapos habang nagluluto ng pagkain nagpapahinga na yung iba. Bukas na lang siguro ng Then, umaga yung sopas natin, daddy. Matanghali na yung sopas natin. Yun. Ang sarap mag-vlog, no, pagka merong sumasabat-sabat sa paligid mo, no. Guys, kayo nasubukan niyo na ba 'yon na magba-vlog kayo tapos biglang may magi-interrupt sa inyo, no? Di ba? Ang sarap siguro mag-vlog ng gano'n, no? Comment nyo nga kung ganun din yung experience nyo na meron kayong kasamang anak, asawa na magbablog kayo, biglang sisingit ng sisingit na kung ano sasabihin. Diba? So mamaya na lang guys, babalikan namin kayo. Kailangan yata bumaba. So ayun guys, welcome back sa inyo, ano. At pasensya na kayo kung hindi ako masyadong nakapag-vlog ng maayos kanina, no. At nandito na, no. Ayos na kami ng mga gamit namin dito sa nabook naming kubo dito sa Edna's Beach Resort, no. At nakakain na rin kami ng lunch. Yan, kung mapapansin nyo, ayan, meron pa kami mga kaunting mga kalat-kalat dito kanina. Pero kanina, no, dahil nga ang booking time dito ay yung check-in time ay 2 PM, no, maaga kami dumating siguro around 10 AM nandito na kami. Dito lang kami kanina. So ayan yung kotse, ayan yung sasakyan namin. Tapos dito lang muna kami nagluto, dito lang din kami kumain ng lunch. Then mga bandang 12, yung nakabook dito na nauna ay umalis na kasi hanggang 12 lang yung check-out eh. Tapos kami na yung pumalit, lininis na nila kagad dahil kami na yung pumalit dito. So ayun, pagkatapos namin mag-lunch, yan, inayos na kagad namin dito sa kubo. So gusto ko lang din makita nyo kung ano yung itsura nung kubo na ino-offer nila dito sa Edna's Beach Resort dito sa Calatagan, Batangas. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, bali ayan yung itsura. Ayan, fan lang to, walang aircon. Ayan, parang may salas na ganyan. Ayan, salas. Tapos meron dalawang kwarto. Actually ano siya, loop
loop style. Ano bang tawag doon? Loop style or ano? Parang loop na ano. Ayan. Ayan. Fan lang yan, hindi aircon. Ayan, may kwarto dito, may higaan dito sa baba. Tapos paglabas mo dito, may isa pang pintuan dito. Ayan. Ayan, oh. Diba? May natutulog eh. So, huwag na nating abalahin. So, yun. Maganda yung ano, maganda naman yung ino-offer nilang kwarto o kubo dito sa ano, sa Edna's Beach Resort dito sa Calatagan, Batangas. Si Kaylin, no? Say hi, Kaylin. Hi. Hi. Oh, lang, hi lang daw talaga siya. Nga pala yung misis kong ano, misis kong maganda, oh. Ayan, no? Ang ganda, no? May topak yan eh. Ayan. So, ngayon ay nasa alas 3 na po ng hapon. Pasado alas 3 na ng hapon. So, medyo mainit pa yung sitwasyon dito ngayon. Pero, nagdatingan na rin yung mga karamihan ng guest na mula sa iba't ibang lugar, no? At yung tubig ay medyo low tide na rin. Ayan. Daming bata naglalaro. Kanina kasi pagdating namin dito mga around 10 AM ay high tide pa. Pero ngayon, low tide na siya. Ayan, no? Makikita nyo, guys. Ayan. Medyo mababaw na yung tubig. Gandun. Kanina kasi hindi mo makikita yung mga bato na yan eh. Ayan. Hindi mo makikita yan. Tapos yung tubig kanina mga parang hanggang dito pa kanina, medyo makapal pa yung tubig. Ngayon dahil pahapon na low tide na yan, so nagkakaroon ng pagkakataon na makapaglakad-lakad yung mga bata, makapagtampisa yung mga bata dito kasi medyo mababaw na nga yung tubig. Ayan. Kasi yung mga tandaan naman yan, ayan, kung hanggang saan lang pwede na lumangoy yung mga tao dito. Ayan. So ayun. So, siguro tingin ko perfecto para sa sunset mamaya. Then nga pala, yung buhangin dito ay hindi ganun kapino. Ayan, oh. Medyo may halo siya na corals, yung mga durog na corals. No, hindi siya ganun kapino pero maputi yung buhangin. White sand pa rin siya. Sa ganda rito makikita nyo, puro karamihan car camping. Ayan, oh. Merong mga naka-setup, ayan, ng mga tent. Ayan, ang gandang tignan kasi ang dami ng mga campers ngayon eh, oh. Ayan. So, ikot pa tayo konti. Tapos meron ditong parang ano, lifeguard station. Ayan. Dito sa part na to ng beach, ayan, medyo tuyo na yung tubig. Talagang mababa na talaga yung tubig. Ayan. May mga nakakapaglaro na ng volleyball sa banda ron. Tapos yung mga bangka nakadaong na, no? Inabot na ng pagtuyo. Ayan. So ayun. Dito naman tayo sa part na to. Ayan, no? Daming may mga tent dito. Ayan. As marami na talaga yung pinipili na mag-tent. Build ng tent ng camp. Tapos area na to, parang ito yung area ng mga shower kung saan pwede magbanlaw, maligo. Ayan. Tapos diretso pa, mahaba pa yung area. Tapos dito, may area dito na kung saan kumbaga parang centralized yung pag-iihaw. Ayan, no. Meron silang parang bonfire area. Ayan. Ito pala, ayan, no. May nakasulat dito. This way to bonfire area, common grilling area, dishwashing area, comfort room, and shower area. Ayan. So centralized nga yung pag kung gusto mo ng ano, wala kang dalang ihawan or ayaw mo mag-rent ng ihawan. Ayan, meron silang area dito ng ihawan, ano, yung grilling area. At the same time, meron na rin ditong ano, washing area, hugasan. Ito pa yung maganda. Ang ganda nung ginawa nila dito. Yung bonfire area nila. Ayan, oh. Meron sila ditong artificial grass. Ito. Ayan, tapos ito meron silang bonfire area dito. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. Ayan.
Tapos sa tapat nitong area na to ay mga kubo pa rin. Ayan. May mga kubo pa rin dyan, may mga TP house pa rin, may mga A house. Ayan. Dito naman sa area na to, no, ito yung entrance kung saan dumadaan yung mga guest, kung saan din nangyayari yung check-in and check-out, no, dito sa area na to. Andito rin yung kanilang sari-sari store. Bukod sa sari-sari store, meron din kantin dyan at saka yung cafe, no. So dito, ayan, mula dyan papasok dyan, lahat ng mga dumarating dito papasok sa area na to. Ayan. Then dito rin lalabas, ito yung pinaka exit point din. Yan, sa vlog ni Jeric P nakita ko to, itong area na to. Ayan, parang ito yung area na ano, pinakita ni Jeric P sa vlog niya. Kaya isa rin sa mga vlogger na pinapanood ko si Jeric P, kaya nakarating din kami dito. Kay Jeric P ko talaga napanood to. So ayun guys, so alas 5 pasado na, mag-alas 6 na. So prepare na tayo ng pang-dinner. Lulutuin nating ulam para sa hapunan ay adobong manok at saka yung tirang ulam kaninang tanghali, yung liempo. Magtira ka kay Kili ng ano? Isang Pamprito. Oo. Legs tsaka wings. Kasi si Kaylin ay hindi nakakain pag walang pinirito tsaka hindi sabaw ang ulam. Ayan, Lai, oh. Ayan na yung Ayan ano, na. oh. Ayan na. Ayan na yung ano, oh. Malubog na yung araw. Ano, feeling, oh? So pa-sunset na. Sunset. Ayun yung hinihintay namin, pero dito kami magpe-prepare ng ulamin. Mamaya try natin maabutan yung sunset, pero maganda na yung sinag ng araw eh. Pero tingin ko dahil hindi masyadong maulap, ano yan, clear yung horizon yan mamaya. Mas maganda yan mamaya pag yung talagang palubog na siya. Medyo mataas pa ngayon eh. Mamaya maganda yan. Talagang tuwid na tuwid yung guhit niya mamaya. So sikapin natin na maabutan natin at maipakita namin sa inyo kung ano yung itsura ng sunset dito. So naudlot yung pagluluto namin ng ulam kasi sunset na. Ayan oh. Ang ganda. So dito muna tayo. Ayan na, wala na gabi dito. Wala na. One, ayun. Dito. Ano to? Hindi mo dati. Isang bagay din na maganda rito guys is may mga active silang lifeguard. Ayan oh, sila kuya. Ayan. May mga lifeguard sila dito kasi mayroong mga taong tumatawid dun sa flagpole. Ayan. Na kung saan restricted area na, bawal na dun sa area na yan. No? Pero ayan, may mga responsible tayong lifeguard dito. Ayan. May mga aktibong lifeguard. Ayan. Tinatawagan nila yung mga taong lumalampas dun sa flagpole kasi nga unsafe nang pumunta ron, lumampas dun. So yun, maganda rito. Kaya kung pupunta kayo dito para sa family bonding outing, safe kayo dito kasi bukod sa mababaw yung tubig, hindi ganun kalalim, may mga aktibong lifeguard dito. Ayan, pagka nakikita nga nila na lumalampas dun sa restricted area, pinapababalik na nila. So ayun, recommended din naman talaga itong beach resort na to. So pasado alas 5 na ano, at ayun, kita naman natin yung sunset. Ayan, napaka-solid ng sunset kasi saktong-sakto yung sunset ay
lumubog dun sa likod ng mga bundok, no? Hindi natin alam kung anong isla yan, kung anong bundok yan, pero dun talaga pumosisyon yung araw para sa sunset. Pero kaya napakaganda ng scenery ngayon dito. Although nakalubog na yung araw, maliwanag pa rin at kitang-kita yung blend, no? Yung gradient ng kulay ng araw at yung nag-aagaw dilim, no? Yan guys, oh. Sana ma-appreciate nyo yung ganda nung scenery dito ngayon. So ayun, sunset. So meron pa tayong take 2 bukas, no? At dito yung sunset, kung dito yung sunset, so possible dito yung sunrise, no? So tingin ko hindi natin masyado ma-appreciate yung sunrise kasi nahaharangan tayo dito sa ganun. Pero bukas ng umaga, try natin na makapag-tampisaw bukas, no? Pero sa ngayon, tinigil lang muna namin yung pagluluto at in-enjoy itong tanawin na to. Ayan. Alis lahat ng mga guests dito. Hindi dito sila ngayon, nagtitipon-tipon. Ayan, daming tao, nakikita nyo sa likod. Kahit dito sa likod, nakikita nyo ang daming tao dyan. So, in-enjoy yung tanawin ng sunset. Ano. Solid, napakaganda ng tanawin dito sa Edna's Beach Resort dito sa Calatagan, Batangas. Ang ganda nung pagkakataong natsambahan natin dito. So, ayun lang. Marami pa rin tao. Ayun pa rin, andiyan pa rin sila. Marami pa rin tao. Ayan. At balik na tayo sa pagluluto. Continue the adobo, chicken adobo. Yo, good morning. Ayan, so kagigising lang namin at almusal muna. Ayan, si Kilin. Say good morning. Good morning. Good morning. Mami, good morning. Good morning. Ayan, almusal muna kami, kape-kape lang. At napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Tapos, siguro maganda kung doon kami mag-almusal sa may dagat. Pero magpapaluto muna ng pancake si Kilin eh. Pancake, nak? Pancake, pancake na. Opo, pancake. Doon tayo magluto ng pancake, oh. Dali natin yung butane, doon. Yung kalan natin doon. Saan? Doon. Tapos yung lamesa. Doon tayo magluto ng pancake. Set up mo na yung mesa doon. Oo, sige. Tingnan lang natin yung dagat. Tapos, ngayon maganda mag-swimming kasi high tide siya. Tapos, hindi ganoon kainit. Tingnan natin. Papakita ko sa inyo yung dagat. Ayun. Ang ganda. High tide na siya. Medyo mas mataas na yung tubig ngayon kumpara kahapon. Kasi yung mga seaweeds na nakalitaw kagahapon, wala na ulit. Ayan. Medyo tumaas na yung tubig. Ayan. So, sa bandaron, medyo malalim sa may bandaron. Kaso bawal na. So, ayan yung eksena dito kapag umaga. Ayan. Diba? Ang ganda nung dagat. Diba? Ang ganda nung beach shore. Ayan. Diba? Try natin yung tubig. Ang malamig. Ayan. So, perfect pag magtatampisaw ngayon. Sa part na to ng beach, merong parang patay na puno. Ayan, na perfect pang picture, pang pictorial. Ayan, ang ganda niyan. Perfect sa mga mahilig mag pictorial, photoshoot. Ayan, medyo iba rin yung dating niya. Instagrammable din. Ayan, ang ganda. Kung marunong ka lang mag-angle, mag-posing, or mag-picture-picture, perfect to para sa mga mahilig mag-pictorial. Ang ganda kasi yung dating niya, medyo aesthetic din yung dating. So ayan, pagkatapos natin mag-video dito kanina, pag-usapan namin na magandang kape dito mag-almusal sa Dalampasigan. Okay lang po, sir. Isa sa magandang experience na pagka nandito kayo sa mga beach resort, yung kumain dito sa buhanginan dito sa Dalampasigan.
maganda experience yun. Dapat nga kagabi, ang idea ko dito kumain din, dito rin mag-dinner sa beach, hindi dun sa Kubo. Maganda lang para sa akin, masarap sa pakiramdam, at the same time aesthetic din. Kaya ngayon last day na namin dito sa resort, mga around 12 ng tanghali ay mag-out na kami, mag-check out na kami. So siguro enjoy na lang namin itong mga natitirang oras dito. Pero sabi naman nila pwede pa naman daw mag-stay ng mga ilang oras kahit naka-out. So ayan guys, 11:51 na at malapit na yung check out namin. So ang ginawa namin ay dininis na namin, nag-pack up na kami dun sa Kubo na rent namin. Then nag-pack up na kami, dito na yung ibang mga gamit sa sasakyan. Tapos habang naghihintay ng oras, so dito lang muna kami, upo lang muna kami dito. So sabi naman nila pwede pa naman mag-stay kahit tapos na yung oras, no? Kaya dito lang muna kami. Ayan. So nakabihis na rin and ready to go na rin. Tapos habang pahapon, no, ayan, medyo tumaas yung tubig. Ayan na, oh. Ayan. Medyo mataas na yung tubig kumpara kaninang umaga. Ayan. Mas tumaas na siya ng konti. Mas maganda na siyang paliguan, medyo mas malalim-lalim na yan. Ayan. So dahil mag-alas 12 na, kakaunti na rin yung mga naliligo. Dahil ito talaga yung oras na talagang mangingitim ka talaga. Kaya kami, minabuti na namin kanina na habang maaga pa, maligo na. Tapos makapagbanlaw na maaga at makapag-ready na rin. At least ngayon wala na kaming isipin. Hindi na magagol sa oras. At dumarating na rin yung mga ibang mga nakabook para sa araw na to, no? Sa tingin ko, mukhang mas marami ang magiging guest nila ngayong araw kasi Friday ngayon. Then susunod Saturday and Sunday, so magiging long weekend to. So piyestang dagat pa every Sunday, no? So kaya tingin ko mas marami yung darating na guest. So ayun, alas 3 na ng hapon, no? Alas 3 pasado na po ng hapon at nag-stop over muna kami dito sa JT. Dito na, no? Nandito na kami sa Tagaytay. Simula dun sa resort, sa Edna's Resort na pinanggalingan namin ay 3 PM. Nandito na kami sa sa JT's restaurant na pagmamay-ari ni Sir Chito Miranda and Neri Naik. Yan. Dito namin napiling kumain kasi maganda yung view dito, no? May overlooking ng Taal Volcano. So andun na yung mga kasama ko sa loob. So ayun, dito kami sa second floor kumain. At ito yung mga kasama ko. Ayan sila. So dito kami sa second floor kumain. Dito kami sa second floor pumesto. Ayan. Tapos may overlooking view ng Taal Volcano. Ayan. Sa kabila Starbucks. Yan yung view dito. Ayan nyo. Ayan. Simula nung sumabog yung vulkan na yan, ganyan na yung itsura niya. Dati kulay green yan eh. Yan. Ang sumabog dyan is yung pinakagitna. Ayun, yung malaking bunganga na yon.
Hindi naman yung nasa tubig na yan. Yun ang sumabog. Yung pinakagitna na yun. Kasi crater. Ayun, mami, yung gitna. Ayun, oh. Yun ang sumabog. Oh. Yung gitna. Hindi yung nasa, hindi yan yung nasa tubig na yan. Hindi yan ang sumabog. Ang sumabog yun, yung nasa gitna. Ayun, yung nasa taas. Hindi, ayun, yung malalim na yun sa gitna. Yun. Yun ang sumabog talaga. Ano yung mga yan, Daddy? Fish cage. Ano yun? Fish pan. Mga tangong, gano'n? Tilapia. Yan, dyan kinukuha yung Batangas. Tilapia ng Batangas. Yung itim. Saan ba natin? Dyan. Yung sa mga, ano na yun? Palengke. Yung mga ano na yun, yung nakalagay sa Tubig? dagat. Oo, ano yung mga yun? Fish pan niya. Doon lang sa pesto na yun. Oh. May lambat yan na malaki. Saan doon lang yung Nandun lang yung tilapia sa loob. Mga tilapia yan. Tawilis. Yan, marami diyang tawilis. Yung yung may lang tuyo. sa lambat na yun. Oo. Kahit dyan mismo yung alpas dyan, maraming tawilis dyan. Mayaman sa tawilis yun. So ayun po pagkatapos namin kumain ng lunch / merienda dun sa JT's restaurant ay dumiretso kami dito sa picnic group, no. So matagal-tagal na rin naman na bago ako nakabalik dito sa picnic group. At ito na yung itsura ng picnic group ngayon. Hindi katulad dati, parang huli ako nakapunta rito parang year 2006 or 2007, mga ganon. Huli ako nakapunta rito. So malaki na yung pinagbago dito sa picnic room. Dati nung time na pumupunta kami dito, wala pa tong area na to, tong restaurant na yan. Yung mga restaurant na yan, wala pa yan. Even tong parking area na to, hindi pa ganito itsura nito dati. Tsaka yung mga souvenir area na yan, yung mga tindahan na yan, wala pa yan dati. Entertainment area na to, hindi pa ganito dati. Wala to dati. Dati ang entertainment area, kung saan mo na yung entrance, yun lang yung yun na rin magbabayad ng entrance fee. Ayun, meron na silang entertainment area. Dito. Daddy, may toy? Ayan, o. Toy? Ha? Toy? Mamaya, matutulungan natin dito. Lumapit tayo sa bundok. Mas maganda kasi dito sa Daming tao ngayon dito. Actually dati, eto, exit to. Hindi ito yung entrance. Alam ko lang dito yung dito eh. Dila. Laki na pinagbago dito. si Aling naman. Kaya. Saka yung titingin ko dito. Okay na, baby. Sige, buhatin ko. I'm scared. Oh, behave. Teka lang. Suot. Smile. Hey, mami, tingin. Kilin. Ilin! Ano ba yan? Hawa ka dun. Uy, kuya, papakita ko yun. Galing. So ayun, nasa horseback riding kami. First time pa-picture ni Kaylin sa horseback ride. Ayan. Not totally back ride, kumbaga parang nagpa-picture lang siya. Ayan. First time yan ni Kaylin. Kaylin, hi! Say hi, Kaylin. Huwag malikot. Huwag malikot, Kaylin. Huwag malikotin. Huwag kang umawag ka. So ayun po, nag-ikot-ikot lang kami saglit dito sa picnic grove.
At hindi na rin naman na kayang ikutin itong buo. So dito lang din, nag-sightseeing lang din saglit. At okay naman. Malaki yung mga pinagbago dito. Simula nung huli ako nakapunta rito, year 2006 or 7, no? Malaki na yung pinagbago dito. Marami na dagdag, maraming pinagbago. Meron ng Ferris wheel, may zipline na, no? Pero yung hanging bridge nandiyan pa rin, no? So ayun, no? Maraming salamat sa inyo lahat. At sa mga nanonood ng vlog ko at manonood pa lang ulit, maraming salamat sa inyo lahat. Dito ko natatapusin itong video na to. So kita-kits tayo sa campsite sa mga susunod na araw. So meron tayo yung camping for a cause this coming April 18 sa Nayong Pilipino. Ayan, ganyan sa may malapit sa Naiya, no? At magkita-kita tayo doon. So supportahan natin yan, camping for a cause. And sa mga upcoming events natin, meron tayong mga on the spot tattoo event na paparating, no? April 11 is coming, April 11 sa Santa Rosa City, Laguna Inc. City Part 2 on the spot tattoo competition. So kita-kits tayo dyan. And May 30 sa San Pablo City, Laguna, ang Tyrant Feast on the spot tattoo competition Part 5. Ayan, so kita-kits tayo doon. At pakisuportahan niyo po yung event na yan. So ganito na lang po tayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Once again, this is Brinacer. Peace out.